Hello guys, welcome sa ating bagong video. Marami na tayong dashcam na na-review dito sa ating channel. Merong single channel, dual channel, nakasubok na rin tayo mag-review ng 3 channel na dashcam yung meron sa loob. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na merong dashcam na 4 channel yung kaya niya? Ibig sabihin, meron siyang 4 na camera into one system. Ano yun? Ito yung Botzlab G980H multi-channel dashcam. So, kamusta kaya itong dashcam na to guys? Ano ba yung mga advantages niya over the other brand ng mga dashcam? At ano yung mga nagustuhan kong feature dito para masabi ko sa inyo na marerecommend ko ba sa inyo yung dashcam na to? So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Cartalks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Cartalks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Okay, so before anything else, unbox muna natin to, no? Sa box niya guys, makikita nyo, kagaya siya ng mga typical na itsura ng mga dashcams, no? Ganun na ganun yung quality ng box niya. Sa harapan, makikita nyo yung Botzlab branding niya, yung picture ng camera, at yung pinagmamalaki nilang 4-channel na specifications. So sa the rest, wala ka naman masyadong makikita ng iba. Sa likuran, yan, may konting mga specs pa dyan. So unbox na natin to guys, para makita natin. So iangat nyo lang siya. Then, bubungan sa inyo yung isang envelope na I think nandito yung mga documentations niya. Buksan natin. So, yun nga, yung mga extra adhesive at saka, dami no? May static film, tapos meron pa siyang, galing oh, may makasama pa siyang sticker tsaka microfiber cloth, which is kinda good kasi hindi tayo nakakakita ng mga ganitong klase ng packaging sa ibang mga brand ng dashcam. So, goods na good siya, no? Tingnan natin ngayon itong pinaka-loob niya guys. Yan. So dito, makikita nyo, meron na siyang kasama na 128 gig na micro SD card, which is another good thing, no? Ibang mga dashcam, kailangan mo siya i-buy separately. Dito sa gilid, meron pa tayo isang parang envelope dito. So buksan natin So ano ba laman itong envelope na to? Meron itong, oh, I see. Andito yung kanyang modular na mga cameras. Interesting. Tingnan natin mamaya. Gilid muna natin. Sa kabilang side, ganyan din. So, tingnan natin, Yan. So ito yung kaya siya nagiging 4-channel, guys, no? Ito naman, yung pinaka-main camera natin. Tingnan nyo. Ito yung screen. Nandyan yung ports niya, no? Pati yung pinaka-main camera. Tabi muna natin siya. Store pa natin yung loob. So sa loob niya, guys, meron pa tayong 2 pull tab dito. So, pull natin yung isa. Yan. So, pagkakita nyo, ito yung pull tab niya. Tingnan natin yung kanyang laman. Meron siyang ito yung kanyang rear camera, guys. No, yan. Plus, yung wire nito. Isang buo na siya. No? So, gilid-ulit natin. May isa pang box dito. Sa natin. Ito naman yung kanyang... may kasama siyang prying tool. Ayan, Ganda ng prying tool niya, guys. Ibang kulay, hindi black. And then, ito yung kanyang 12-volt socket. So, yun lahat yung kanyang laman, So, after natin siya ma-unbox, guys, ito na siya. Nilagay ko na yung 2 detachable niya na indoor camera, no? Maganda sa kanya, guys, napansin ko talaga, build quality. Pag ginawakan mo, akalain mo talaga mamahaling high-end dashcam yung hawak mo. Sobrang superb nung kanyang build quality. Spec-wise, guys, pag-usapan natin. Kagaya nung sabi ko kanina, ito ay 3K yung kanyang maximum resolution dahil 4-channel setup siya. Isipin nyo yun, guys, may front camera ka, may 2 kang camera left and right on both sides sa interior at meron ka pang rear camera. 4 na cameras yan, guys. 560-degree full protection. Nakapag-review na tayo ng 2 cameras, 3 cameras, pero ito kakaiba. 4. So, ibig sabihin, wala talagang blind spot. Lahat nagre-record. Kaya, maximum niya, 3K resolution kapag ka nakakabit lahat ng camera. Pero guys, tandaan nyo, kapag tinanggal nyo yung isa dyan, magiging 4K resolution siya ulit kasi magiging 3-channel lang siya. Basta 3-channel and below, 4K resolution siya. Pag minaximize nyo yung 4-channel niya, magiging 3K resolution siya, which is not bad,
Meron din siyang enhanced night vision guys. Ibig sabihin, malinaw yung kanyang footage sa gabi kasi meron siyang f1.8 na aperture at 940 nm na infrared LEDs na nakaka-assist kahit pa sobrang dilim ng paligid mo. So makaka-expect ka talaga na kahit gabi, malinaw na malinaw yung mga footages nito. Meron din tong voice control at saka 3.18 na inches na touchscreen. Very responsive yung touchscreen nito guys. Yun yung napansin ko din sa kanya. Ang ganda tingnan. Hindi siya yung parang mumurahing dashcam lang. No, talagang very responsive yung kanya touchscreen. Mayroon din siyang built-in high precision GPS. Ibig sabihin talagang eksaktong-eksakto yung kanyang GPS data na nare-record. Meron din siyang 5.8 GHz Wi-Fi connection para kapag kayo ay magko-connect sa phone, aabot to ng up to 800 Mbps yung speed niya ng file transfer. So, kahit hindi nyo nakunin yung micro SD nito, napakabilis niya mag-transfer from dashcam to your phone na mga footages. Isa pa maganda sa kanya, super capacitor na rin yung kanyang battery design. So, bagay sa weather natin sa Pilipinas, which is extreme heat, hindi agad masisira yung kanyang built-in battery. Meron din siyang 8 seconds pre-recording. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng collision or accident, itatago niya or ikikip niya yung 8 seconds prior to that accident para masigurado mo na captured mo lahat ng emergency sa drive mo. O di ba? Napakagandang specs na nun, di ba guys? Gusto ko lang din i-appreciate guys talaga yung kakaibang design niya. Papansin niyo di ba, natatanggal yung mga interior cameras niya. Ito no, tatatanggal siya. Pero ang ganda niya kasi ang dali niyang ibalik guys. Kasi hindi lang siya basta Type-C connector, no? Magnetize siya. Kaya kapag kayo kakabit nyo, very seamless, no? Di ba? Hindi ka mahirapan, hindi mo ka kailangan masyado ng force. Talagang pinag-isipang mabuti ng Botslab yung pag-i-integrate nila ng 4-channel dashcam dito sa kanilang Botslab camera na to, na G980H. So maputol ko lang guys, no, yung panonood ninyo ng video kasi pinadalan tayo nitong Botslab ng kanilang hardware kit. At alam nyo ba, na para ma-enable ninyo yung 24/7 parking surveillance ng inyong Botslab G980H, kailangan nyo nitong hardwire kit nila. Meron silang 2 types ng hardwire kit. Yung pinadala nila sa atin, yung fuse type, at meron din silang OBD type para sa mga much modern na vehicle. So, pakita ko sa inyo yung laman nitong hardwire kit. Pag binuksan nyo siya guys, madali lang. Kailangan nyo lang siyang open dito sa gilid ng inyong, yan, ng box na, yan. Tapos, makikita niyo yung kanyang laman. Yan siya. So, sa fuse type, no, meron siyang mga wires dito na itatap ninyo sa iba't ibang electrical components. Kaya mas maganda meron talaga itong professional installation, guys. Although may label naman siya. No, yan. Ang kabilang dulo niya, USB Type-C. Yan. Ganyan siya kahaba. So, mahaba siya, guys. No, so, magkakaroon kayo ng flexibility sa kanya sa pag-install. So ano ba na po-provide nito guys? Kapag meron kayong hardwire kit, na-activate nga yung 24/7 parking surveillance niya, yung parking time-lapse recording, at yung Sentry mode. Kapag merong mga umaali-aligid na tao dyan sa paligid ng sasakyan nyo, mag-activate siya. So malaking tulong siya kapag nakapark kayo sa mga alanganing lugar o kaya naman sa mga open spaces. No, highly recommended na kumuha din kayo ng ganito, ng hardwire kit. So yun lang yung napansin ko sa kanya. Ngayon, i-install ko to guys and then papakita ko sa inyo after install. So yan siya guys, pagkatapos nating ma-install, no, working na yan. So makikita nyo sa kanya, lahat ng kanyang view, okay naman, kitang-kita natin, malinaw. Pero kapag kakabit nyo siya guys, medyo ibababa nyo siya ng konti dito sa inyong rear view mirror para yung dalawang cameras niya makita pa rin kayo. So yan siya, no? Hindi naman siya masyadong obstructing lalo na kapag kagabi kasi nag-screensaver din naman siya. Pero yun siya guys, kailangan nyo talaga medyo mababa para masulit niyo itong dalawang interior cameras na yan. So yun, no, ipakita ko naman sa inyo yung kanyang application guys. Connect na kayo sa Bluetooth, lalabas na yung camera dyan, yung Botslab 980H natin. So ano makikita nyo dyan, napakaganda ng animation niya, di ba? Talagang pinag-isipang mabuti yung itsura pa lang ng kanyang app. Pag kinlik mo yung live, makikita mo yung actual view ng mga cameras natin. So tingnan nyo siya guys, medyo malabo lang yung view niya kapag nasa app kasi nga para maganda yung performance. Kasi isipin nyo naman yan, 4 na
cameras yung pinapakita niya ng sabay-sabay. So makikita nyo, yan yung kanyang view. Nung lahat malinaw na malinaw sa inyo. Pwede ka mag-screen recording dyan, pwede ka mag-snapshot, at pwede mong i-check yung trajectory. Trajectory is kind of, ayun yung mga view mo ng mga location na pinuntahan ng iyong sasakyan, which is, I think, GPS din naman siya. So pag binak mo, yung replay, makikita mo yung mga klase ng videos na meron sa yung cameras. Meron loop, may time-lapse, loop videos, ayun yung mga videos na nakuha ng iyong dashcam all throughout, no? Parking monitoring, kung ikaw ay naka-per kit, makikita mo yan dyan, no? Tapos downloads, makikita mo naman dito yung mga downloaded na videos mula sa dashcam papunta sa iyong phone, no? Sa settings, makikita mo naman dyan yung lahat ng mga settings na pwede mong galawin dito sa dashcam na to. So yan, makikita mo yung recording resolution niya, manual exposure, voice recording, speed, GPS coordinates. Tas kung gusto mo black and white yung loob ng car mo, kung gusto mo rin naka-infrared light, pwede rin para sa mas malinaw na details sa gabi. Yun nga lang, yung kulay hindi masyadong maganda. Loop recording, gaano kahaba yung bawat video, may 1 minute, may 3 minutes at may 5 minutes ka dyan. Speaker volume, pwede mo i-mute yung camera. No, startup sound, time display, date, format, emergency alert, automatic shutdown at idle. So pwede mo rin na ilagay, no? Rear camera mirroring, fatigue reminder, smart voice function, phone time sync, trajectory collection, at format memory card at pag-reset. So kompletong-kompleto, no? Lahat ng details makikita mo sa kanya talaga, no? So yan, makikita mo pa yung iba pa mga options dito sa kanya. So very responsive yung kanyang app. Yun yung napansin ko sa kanya. At napakaganda ng kanyang interface. Talagang pinag-isipang mabuti. I think isa to sa mga napakagandang app na nagamit ko sa mga dashcam na na-review natin. Yun, in the past. So yun lang guys, no? So pakita ko naman sa inyo yung mga sample footages na nakuha ko sa kanya, at mamaya pag-usapan natin yung masasabi ko sa mga footages na yun. So ngayon, pag-usapan natin yung mga nakuha nating footage sa kanya. Tingnan nyo guys, pansinin nyo sa morning or daytime, napakalinaw ng mga kuha niya. Lahat ng cameras niya. Sa front, talagang okay na okay siya. Kahit 3K resolution siya, hindi siya yung pinaka Ultra HD talaga. Pero napakalinaw. More than enough na yun guys. Actually, kahit nga 2K resolution lang, goods na eh. Pero talaga in-enhance pa ni Botslab sa 3K resolution. So lahat ng details kompleto. Sa interior camera niya, both left and right, malinaw na malinaw din kasi 1080p naman siya. Pero imagine guys, kahit 1080p siya, talagang ang ganda ng kuha sa loob, di ba? Lahat ng angulo at very wide siya, given na medyo malapit yung windshield natin sa atin, sa front passenger. No, kitang-kita pa rin yung pinaka wide angle na pwede talaga mapakita nitong mga interior camera. So mas marami talaga siya nakaka-capture na details kahit sa loob ng sasakyan natin. Sa rear camera, okay na okay rin yung kanyang mga footages. Enough na enough yung mga nakaka-capture niyan details, lalo na kapag maliwanag talaga yung paligid natin. Kompletong kompleto, lahat ng detalye ng mga nasa likod nating sasakyan, captured na captured niya. Sa gabi naman, pag-usapan natin. So night footages,
talagang kitang-kita natin yung enhanced night vision or night algorithm nitong Bots Lab G980H. Kasi kita nyo naman sa front camera, di ba? Linaw na linaw, kitang-kita yung mga details ng mga sasakyan na nasa harapan natin. At hindi lamang yan, kahit nagbabago yung liwanag niya, kahit may mga street lights or minsan dadaan ka talaga sa total darkness, as long as okay yung headlight mo, captured niya pa rin yung mga details na yon. Etong talagang napamangha ako guys sa kanya. Kung titingnan niyo yung kanyang interior cameras, yung dalawa, 1080p lang yan guys. Hindi siya talaga 4K. No, hindi rin nila in-advertise kung gaano ka ganda yung aperture level ng interior cameras. Pero kita nyo naman, di ba? Kuhang-kuha pa rin ng malinaw yung mga detalye sa loob. Syempre, hindi naman talaga sobrang linaw. Pero enough para makita mo yung mga details o yung mga pangyayari sa loob ng sasakyan mo. Captured niya. Totoo guys, hindi common yun sa mga wide angle na cameras na malinaw din yung footage. Usually yung mga wide angle cameras nag-i-struggle sa dilim. Pero ito, kitang-kita nyo naman, di ba? Malinaw na malinaw yung mga details ng mga nasa loob na kasakay. Sa rear camera niya guys, hindi naman ako nag-expect ng sobra. Kasi ang totoo, pagiging 4-channel niya, okay na yun eh. So, hindi ako nag-expect talaga na sobrang linaw ng rear camera niya, which is okay lang. Kasi hindi naman yung common struggle kahit ng mga mamahaling cameras, kahit yung mga high-end na dashcam, yan din yung struggle kapag kagabi. Kita nyo naman sa night footages natin, no, naka-dark tint kasi tayo sa rear, pero kita nyo naman, meron pa rin kayo nakukuha mga important details, which is yun naman talaga yung mahalaga, di ba? Yung make and model ng sasakyan, tsaka yung mga plate numbers, kitang-kita pa rin naman. Wag lang talagang complete darkness kasi magi-struggle siya sa part na yun. Pero in overall use case scenario natin, everyday driving, sa city driving, I think enough na rin yung nakuha nating footage sa kanyang rear camera. So nakita nyo guys, no, talagang overall very satisfied tayo sa kinalabasan ng mga footage itong Bots Lab G980H. So after natin pag-usapan lahat ng pwede nating pag-usapan at makita dito sa Bots Lab G980H, ang tanong, mare-recommend ko ba siya sa inyo? Well, kung naghahanap kayo ng dashcam na napakaganda ng build quality, maganda yung mga footage na nakukuha, complete protection, loob, labas, at saka lahat ng sides ng sasakyan ninyo sa napakagandang presyo na hindi masyadong mahal, no, mare-recommend ko sa inyo itong Bots Lab G980H. Ang totoo, napakalaking flexibility talaga yung ino-offer nitong 4-channel setup nila. Kasi kung naghahanap ka, gusto mo 4K resolution, tanggalin mo lang yung isang camera dito sa interior, 4K resolution na siya. Kung gusto mo na complete protection, lahat ng side, ibalik mo, 4-channel. Lahat ng side, kuhang-kuha mo. Napakaganda ng kuha rin niya sa gabi. Wala tayong masabi. Responsive yung kanyang touchscreen. May pre-micro SD pa. Kaya kung ikaw din ay isang TNVS driver, o kaya naman ikaw ay isang nagmamaneo kasama yung pamilya mo, gusto mo lang safe na safe kayo, kita lahat ng angulo ng sasakyan mo. O kaya naman, kahit sa meron ka mga fleet vehicles, no, pwede mo ilagay ito para makita mo yung lahat ng angulo sa sasakyan mo. So napakarami mong pwedeng makita sa dashcam na to. So talagang very good yung pagkakagawa ng Bots Lab dito sa 4-channel setup nila. At idagdag mo pa yung mga ibang high-end features like super capacitor battery, very responsive na touchscreen, 3K or 4K maximum resolution, depende na lang sa'yo. Meron pa siyang GPS tracking, trajectory tracking at iba pa, voice command, di ba? So napaka-rich ng mga features nito, kaya talagang hindi siya mahirap i-recommend kung ikaw ay naghahanap ng dashcam na hindi sobrang mahal pero may magagandang mga features. Kung gusto nyo bumili nito guys, click nyo lang yung link sa description ng video na to at yung nakatag na product sa video na to para makita ninyo yung updated pricing niya. Baka magulat kayo sa presyo nito, no, na, sa mga features na makukuha ninyo. So highly recommended ko talaga sa inyo itong Bots Lab G980H. So yun lang guys, ang may kinalaman dito sa Bots Lab G980H. Talagang napakagandang dash camera nito for its price. Kung may natutunan ka sa video na to, click mo na may like button at share mo sa mga friends mo na naghahanap din ng affordable pero good quality na dashcam para sa kanilang sasakyan.
At syempre, kung di ka pa nakasubscribe or nakafollow, click mo na yung subscribe button or follow button, pati notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So, until your next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!